Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Handa ka ba? Handa ka ba kung sakaling isang araw ay may iabot sa iyong responsibilidad na hindi mo inaasahan? Yung responsibilidad na hindi na magampanan ng iba at sa'yo na inaasa. Kaya mo ba? Kaya mo ba kung sakaling isang araw ikaw lang ang makikitang pwedeng abutan ng sitwasyon na ito? At wala kang karapatang tanggihan dahil ikaw lang ang pupwede. Ikaw ang meron. Ikaw lang ang nandyan. Si Daniel sa edad na 32 ay makakatanggap ng isang responsibilidad. Anong responsibilidad yon at kaya ba niyang pangatawanan? Si Daniel na hindi pa handa pero mapipilitan, ano ang gagawin niya? Kilalanin natin siya sa kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magkaharap kaming dalawa ng aking pamangkin na si Krisha, 12 anyos. Hindi kami nagkikibuan dahil una pa lamang ay hindi naman kami close talaga. Si Krisha ay anak ng yumao kong kapatid na si Carmela. Si Krisha na mula nung araw na yon ay ako na ang mag-aalaga, magpapakain at magpapaaral. Wala akong ibang choice, ako lang ang kapatid ni Carmela. Ako lang ang pwedeng asahan niya. Kung tatanungin niyo ako kung nasaan ang ama ni Krisha ay hindi ko rin alam. Hanggang sa namatay na si Carmela ay hindi man lang nito sinabi sa akin kung sino at nasaan ang ama ni Krisha. Dahil kung alam ko, kahit pangalan man lang ng lalaking yon ay mabilis pa sa 4:00 ay dinala ko na si Krisha sa kanya. Hindi pa ako handa. O mas magandang sabihin hindi ako handa at kailanman ay hindi ako magiging handa na akuin ang responsibilidad na sana ay ginagawa ng kanyang totoong ama, pero may choice pa ba ako? Ako na ang pinakamalapit na kamag-anak ni Carmela at ako na lamang ang inaasahan niyang kukup-kup sa kanyang anak matapos siyang mamatay sa sakit na kanser. Noong nabubuhay pa si Carmela, ilang beses ako nitong pinakiusapan na kupkupin ko na si Krisha kapag namatay na ito. Ewan ko ba sa kapatid kong yon, alam naman niyang napaka-irresponsable kong tao at walang aasahan sa akin ang anak niya. Pero sa akin pa rin niya pinipilit. Saka ayoko ng responsibilidad. Alam niya yon, alam ng lahat ng tao yon. Kaya nga sa edad kong 32 ay hindi pa rin ako nagkakaroon ng pamilya dahil ayokong magkaroon ng pamilya. Marami akong rason kung bakit pinili kong maging single lang. Sasabihin ko rin naman sa inyong lahat. Sa ngayon ay gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano kaming nagsimulang mag-usap ni Krisha. Kakatapos lang ng libing ni Carmela noon, sumakay na kami ng taxi pauwi ng apartment kong maliit. Apartment na hindi man lang child-friendly dahil puro basyo ng alak at upos ng yosi. Hindi nga rin sigurado kung saan ko siya papatulugin dahil isa lamang ang kwarto sa apartment ko. Siguro sa sofa ko na lang siya. Kasya naman siya ron. Maliit lang naman siya tulad ni Carmela. Pwede niya ring gawing una ng bag niya sa school o kaya ay tuwalya. Tuwalya. Kailangan ko palang bumili ng tuwalya para sa kanya. Isa lang ang tuwalya at bibihira ko pang malabhan. Naitanong ko sa sarili ko kung paano ba makakatagal ang bata sa akin. Kaya ko ba siyang buhayin? Kumusta ka naman? Okay lang naman po. Kung gusto mong dalawin ang puntod ng nanay mo, sabihin mo lang sa akin kung kailan para maayos ko ang schedule ko. Hindi po muna siguro. Okay. Ano bang mga kinakain mo? Kahit ano po. Ano ba mga niluluto sa'yo ni Carmela noon? Kahit ano po. Naipagluto ka na ba niya ng calamares,
Crispy pata, sizzling sisig, chicharong bulaklak, isaw, Betamax, sizzling spicy hotdog. Hindi pa po. Ano bang klaseng nanay yan si Carmela? Mukhang di masarap ang pinapakain sa'yo. Masasarap naman po. Puro gulay at kung may karne naman, walang taba at madalas lang po sahog sa gulay. Gulay? Yak! Hayaan mo. Patitikimin kita ng totoong ulam. Iluluto ko yung mga sinabi ko. Kahit walang kanin yon, panalo pa rin. Salamat po. May TV ako sa bahay at mabilis ang internet. Yun lang ang pwede kong ipagmalaki sa'yo. Hindi naman po ako masyado nagti-TV at bihira din po ako mag-internet. At bakit naman? Turo rin sa'yo ni Carmela? Hindi naman po. Mas gusto ko po kasi magbasa ng libro. Parehas pala kayo ng nanay mo eh. Mabibilihan niyo po ba ako ng libro? Tingnan natin pero kung sakali, magtiis ka na lang sa mga napapanood sa YouTube. Maraming vloggers doon na may enjoy mo. Pero kasi po, hindi ko po hilig yun eh. Kailangan mo makahiligan yon dahil wala kang ibang choice. Kung libro ang gusto mo, di ko rin maibibigay sa'yo yun. Una, wala akong alam sa mga libro. Pangalawa, walang espasyo sa bahay para paglagyan ng libro mo. Naiintindihan mo? Opo. Medyo nakonsensya naman ako ng pagsabihan ko si Grisha. Nakita ko ang lungkot sa mga mata nito. Ganon na ganon si Carmela noong mga bata pa lamang kami kapag hindi siya nabibilhan ng mga libro ng magulang namin. Parehas na parehas silang mag-ina. Mahilig sa libro. Kaya siguro ang kakapal ng lens ng mga salamin nila sa kakabasa. Hindi na kami nagimikan pa hanggang sa makarating na kami sa bahay. Hindi pa ako nakalinis noon at alam kong hindi niya nagustuhan ang amoy ng bahay. Amoy kumupas na usok ng yosi, amoy chiko, amoy ewan. Amoy binatang iresponsable. Sa lababo ay napupuno ng mga container mula sa mga in-order kong pagkain online. Ilang araw nang nakatambak ang mga yon. At alam kong kahit na hindi ko pa lapitan, may mga ipis na nagpepiesta ron. Sa sahig naman ay puro abo ng yosi at puro langgam. Hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagwalis. Basta ang alam ko ay nakikihiram lang ako sa kapitbahay ko ng walis kapag talagang hindi ko na kaya ang dumi sa bahay. Yung mga damit kong marurumi ay kung saan saan nakatambak, kahalo ng mga malilinis. Sa kaliwa yung banyo. Wala akong shampoo at conditioner pero may sabon. Yun lang kasi ang ginagamit ko kahit sa buko eh. Ayos lang ba sa'yo yun? Pwede naman pong bumili sa tindahan para sa shampoo ko. Try mo muna yung sabon. Baka naman mahiyangan ang buhok mo. Sige po. Di ko sigurado kung may gas pa yung tangke ng LPG pero pwede namang umorder na lang tayo ng makakain mamaya. Sabihan mo lang ako kapag gutom ka na para maka-order na ako. Pwede bang gulay? Basta ba, ikaw lang kakain eh. Saan po ang kwarto ko? Yun lang. Isa lang ang kwarto ko rito. Ako nga lang yata ang kasya ron kaya pansamantala habang di ko pa alam kung saan kita ilalagay diyan ka muna sa sofa matulog. Medyo malambot pa naman yan. Pero may mga damit niyo po, tsaka ibang gamit yung sofa. Lilinisin ko na lang yan mamaya. Kaya pasensya ka na kung late ka makakatulog ngayon dahil maraming kalat. Tulungan ko na po kayo. Bakit? Marunong ka ba maglinis? Opo, tinuruan po ako ni Mama. Okay, good. Kailangan ko rin ng tulong mo. Saan ko po pwedeng ilagay itong mga bag ko? May pako dyan sa gilid ng sofa. Sabitan ko yan na kung ano-ano. Pwedeng isabit mo muna doon. Wala po ba akong magiging lalagyan ng gamit? Di ko pa alam eh. Sa ngayon, isabit mo muna dyan. Kunin ko na lang po kaya yung cabinet sa dati naming bahay ni Mama. Tsaka may ibang gamit pa po ako at mga libro, tsaka… Krisha, wala na mga yon. Pinamigay ko na lahat dahil wala namang espasyo rito sa apartment ko. Sisikip lang lalo eh. Pati mga libro ko? Lalo na ang mga libro mo.
Umiiyak ka ba? Bigay kasi ni Mama sa akin lahat yun. Ay, eto na naman tayo. Umiyak nang umiyak noon si Krisha noong malaman niyang pinamigay ko ang mga libro niya at wala akong magawa. Hinayaan ko lamang itong umiyak sa sofa habang ako naman ay nagsimula ng ayusin ang mga kalat ko. Hindi ko alam kung paano mag-comfort ng tao, lalo na ang mga bata. Naisip ko na lamang na titigil din siya kapag napagod na. Makalipas ang 1 oras mahigit ay tumigil na ito sa kakaiyak at nang tingnan ko siya ay nakahiga na ito sa sofa, katabi ang mga marurumi kong gamit. Napabuntong hininga na lamang ako. Pinagmasdan ko ito habang yakap-yakap ang picture frame ni Carmela. Sinubukan kong tanggalin ito sa kanya pero humigpit lalo ang hawak niya. Pinabayaan ko na lang. Pumasok ako sa kwarto at hinanap ang aking tuwalya. Inamoy ko yon at kahit ako ay napaisme dahil maasim na ang amoy. Pinangkumot ko yon sa kanya dahil mukhang nilalamig ito. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Kapag nagising ito ay saka na lang ako o-order ng pagkain naming dalawa. Hindi ko alam kung anong gulay ang gusto niya. Wala akong alam sa mga gusto niya. Paano ko ba aalagaan ang batang ito na wala man lang akong kaalam-alam kung paano siya aalagaan? Makalipas ang 2 oras ay nagising din ito. Awkward pa nga dahil hindi ko alam kung paano siya haharapin matapos ko itong hindi sinasadyang paiyakin. Binuksan ko ang TV para makapanood ito pero mukhang hindi naman siya interesado. Panayang lipat ko ng channel pero wala pa rin ang focus nito doon. Hindi ko alam ang gagawin at sasabihin. Binuksan ko ang ref at umaasang may magugustuhan ng isang batang katulad niya pero parang niloko ko lang ang sarili ko dahil panay beer ang nandun at dilata. Hindi ko nga rin alam kung bakit doon ko nilagay ang dilata ko. Makalipas ang 30 minutos ay nakita ko itong isa-isang nililigpit at inaalis sa mga kalat sa sofa. Nilapitan ko ito para tulungan at doon ko narinig na kumakalam na ang kanyang sikmura. Tinanong ko siya kung ano ang gusto niyang kainin at sinabi niyang gusto nito ng pinakbet at orange juice. Umorder na ako pati ng pagkain na gusto ko. Naghanap ako ng malalagyan ng mga in-order namin pero bigo ako. Isa lang ang plato ko. Isa lang ang mangkok at isang baso. Hindi ko na mahanap yung kutsara ko. Kaya naman yung mga plastic container at plastic spoon and fork sa lababo ay hinugasan ko na lamang para magamit niya. Kailangan ko na rin bumili ng bagong pagkakainan ni Krisha. Papadudot sobrang laking pagbabago ang mangyayari sa buhay ko ngayon. Unti-unti ay sinasanay ko ang sarili ko sa presensya ni Krisha sa aking apartment. Alam ko nagka-adjust din ito at napipilitan na itong mag-internet para mag-check ng e-books. Hindi ko pa rin to mapilit na manood ng TV. Kapag nanonood ako ay nakatutok ito sa kanyang cellphone para magbasa ng e-book. Hindi nga rin kami nagkikibuang madalas. Saka lang kami nakakapag-usap kapag tatanungin ko siya kung gutom na ba siya. Puro orders lang kami online ng pagkain. Alam kong nauumay na ito doon. Alam kong hindi naman siya masaya sa mga pagkaing meron sa online. Iba pa rin kasi ang lutong bahay. Lalo na yung luto ng nanay niya. Masarap magluto si Carmela. Sa aming dalawa ay siya lang ang naturuan ng yumao kong nanay na magluto. Hindi ako napilit ni nanay noon. Kaya naman swerte si Krisha dahil natikman nito ang masarap na luto ni Carmela. At malas lang din niya ngayon dahil hindi na niya yon matitikman sa akin. Ano bang alam ko sa pagluluto puro pulutan lang ang alam kong gawin. Mga pulutang walang sustansya at puro mantika. Hindi ito po pwede sa bata lalo na sa edad niya. Ayoko ring sanayin siya sa ganon. Nakukonsensya naman ako. Kaya umasa lang talaga ako sa mga pagkain na pwede kong orderin para sa kanya online. Mas safe na yon kesa sa akin.
Nag-aaral si Krisha at ako ang naghahatid sundo sa kanya dahil malayo ang paaralan nito sa apartment. At saka hindi pa siya pamilyar masyado. Kapag alam na niya, hahayaan ko na siya. Nakakatamad at nakakapagod din kayang maghatid sundo. Hanggat maaari, mas gusto kong matulog sa umaga dahil puyat akong madalas sa trabaho ko online. Isa akong virtual assistant at panggabi ako, kaya naman malaking sakripisyo sa akin na bumangon sa oras ng pagpasok ni Krisha. Madalas nga ay hindi na rin ako natutulog para maihatid ko siya. Saka na ako hihiga kapag wala na ito sa bahay. Sa hapon ay malilate pa ako madalas ng 1 oras at sinasabi kong tanggapin na lang niya yon dahil kailangan kong matulog. Mabuti na lang at ayos lang sa kanya. Ang sabi niya, naglalakad-lakad lang siya sa school at madalas doon lang din siya sa library at nagbabasa ng libro. Kaya ayos lang daw. Mabuti naman at maunawain siya. Parehas na parehas talaga niya si Carmela. Isang gabi ng day off ko ay nagbar ako kasama ang mga kaibigan ko. Medyo matagal-tagal din mula nung huli akong tumapak sa bar. Mga 2 buwan siguro dahil nga nag-a-adjust pa ako at inaayos ang schedule ko kasama si Krisha. Pinilinan ko naman siya bago ako umalis. Ang sabi ko ay wag na niya akong hintayin dahil baka madaling araw na ako makauwi. Ilak niya ang pinto at wag na wag niyang bubuksan kahit may kumakatok dahil may susi naman ako. Iniwanan ko na rin siya ng pera para pang-order niya ng pagkain. Ang sabi ko, maglinis na rin siya kapag wala siyang ibang gagawin maliban sa kwarto ko. Ang sabi ko ay wag niyang gagalawin yon. Tumango lang siya at pinagpatuloy ang ginagawang assignment habang ako naman ay umalis na. 4:00 na ako nakauwi noon, papadudot at lasing na lasing ako. Dahan-dahan akong pumasok sa bahay dahil ayokong magising si Krisha. Ayokong madatnan niya na lasing ako at nakakahiya naman sa bata at baka matakot siya sa akin. Naabutan ko siyang mahimbing na natutulog. Hininaan ko ang aircon dahil mukhang nilalamig na ito. Pumasok ako sa kwarto at nagulat akong malinis ito. Napailing na lamang ako at hindi ako sanay sa amoy ng malinis na kwarto. Ang tigas ng ulo ni Krisha. Isip-isip ko, kinabukasan ko na lang siya pagagalitan. Binagsak ko na ang katawan ko sa kama dahil sa sobrang antok at nakalimutan kong mag-alarm para gumising at ihatid si Krisha sa school. Late tuloy akong nagising. Anong oras na? Leche naman oh! Krisha! Krisha, mag-ready ka na dyan at… Good morning po, Tito Daniel. Nagluto ka? Opo, nakakain na rin po ako. Anong niluto mo? Itlog po at luncheon meat. Yan lang po ang nabili ko sa tindahan eh. Nabilhan ko na rin po kayo ng kape. Magkape na po muna kayo para mawala po yung hangover nyo. Hindi, okay na ako. Nakakain ka na naman, di ba? Tara na, ihatid na kita. Kumain po muna kayo. May tinira po akong pagkain para sa inyo. Teka nga. Saan ka ba kumuha ng pera pambili dyan? Sapat lang yung binigay ko sa'yo para sa pagkain mo kagabi. Mura lang po yung in-order ko kagabi, Tito. Kaya may natira pa akong pambili ng mga yan. Yung kanin. Paano ka nakapagsaing? Wala naman akong kaldero. Bumili po ako dyan sa karinderya sa gilid natin. Ha? May karinderya sa gilid natin? Opo, 2 magkatabi po tsaka yung isa kaharap. Kung saan-saan ka nakakarating na bata ka ha? Kumain na po muna kayo. Mamaya na, ihatid muna kita. Kakain po kayo ah. Oo. Tara na, dali. Sa totoo lang ay hiyang-hiya ako kay Krisha dahil imbes na pagsilbihan ko at alagaan siya, sa akin pa niya yon ginagawa. Napalaking mabuti at tama ni Carmela ang anak niya. Hindi ko alam kung paano siya sasabayan sa maturity niya. Nakakahiya talaga. Ako itong mas nakakatanda sa kanya, ako pa yung alagain. Hindi ito ang unang beses na pinagsilbihan niya ako.
Lagi niya yung ginagawa at mula nung nadiskubre niya ang karinderya malapit sa amin ay namimilit na ito na doon na lang daw kami bumili ng pagkain para hindi sayang ang pera sa delivery charge. Makakapili pa raw kami ng maayos. Siya madalas ang bumibili. Gustong gusto naman ito pero madalas ay puro gulay ang kinukuha niya at wala akong karapatang magreklamo dahil healthy naman yon. Hanggang sa nasanay na lang ang katawan ko sa gulay. Maganda rin pala sa pakiramdam. Lumiit pa ang aking tiyan. Nang tumagal ay mas kilala na rin siya ng mga kapitbahay ko kesa sa akin. Aliw na aliw sila sa kanya na kailanman ay hindi nila ginawa sa akin. Yung walis na dati ay hinihiram ko lang ngayon ay sa amin na raw. Binigay na ng kapitbahay sa amin dahil naawa ito kay Krisha. Binigyan din siya ng sarili nitong plato, mangkok, baso, kutsara at tinidor. Binigay na rin sa kanya ang isang maliit na kaldero para may mapagsaingan daw ito. Grabe itong batang ito. Ang daming nakuha at napakinabangan sa kapitbahay. Samantalang ako ay iniismeran nila kapag hihiram ako ng walis. Nagmukha na ring bahay ang apartment ko na dati ay mukhang beer house sa dami ng alak. Ngayon ay unti-unti ay nagkakaroon ng laman ng ref bukod sa beer. May mga naka-tetra pack juice, ito ang binibili niya sa tindahan para baon. May mga biskwit din itong binibili na nilagay niya sa ref. Sabi nga niya mas gusto raw niya na malamig ang biskwit. Nahayaan ko lang siyang gawin ang gusto niya basta wag niya lang akong istorbohin sa ginagawa ko, lalo na kapag nanonood ako ng TV. Ayaw na ayaw ko yon hanggang isang araw. Yun! Yun! Anak ng… Tito? Mamaya na. Tito? Kung kailangan mo ng pera, kumuha ka dun sa bulsa ng pantalon ko. Ano ba klaseng pasa yun? Bobo mo! Tito? Ano? May itatanong lang po sana ako. Ano ba yung rule ko dito sa bahay? Huwag kayong istorbohin kapag nanonood kayo ng TV. Lalo na kapag… Basketball po. Oh! Yun naman pala eh. Pero sabi niyo rin po, pwede ko kayong istorbohin kapag importante ang sasabihin. Bakit ko ba nasabi yun? Tito, may assignment po kasi ako. Math ba yan? Wala akong may tutulong sa'yo. Hindi po. Tito, kailangan ko po ng love story. Ang dami dyan sa internet, mag-browse ka lang. Tito, ang sabi love story daw ng mga magulang ko po. Hindi ko po kasi alam kung ano yung kwento ni na mama at nung tatay ko, kung sino man po siya. Di ba sa'yo nakwento ng nanay mo? Hindi po. Ayaw po niyang pag-usapan eh. Grabe talaga yung nanay mo. Ay, assignment ba talaga yan? Opo, ayan po yun. Patingin nga. Baka nagkakamali ka lang ng pag-intindi. Ay, Carmela, ano ba tong problemang iniwan mo sa akin? Ano bang alam ko sa kwento ni Carmela at ng tatay ni Krisha? Wala akong alam. Kahit konti. Tanging si Carmela lang ang nakakaalam nun. Tikom ang bibig niya tungkol sa isyu na yon. Basta ang naaalala ko lang ay isang araw ay lumapit na lamang ito sa akin at sinasabing buntis siya. Wala akong nakilalang boyfriend niya. Hindi na rin ako nag-usisa pa dahil kilala ko siya. Hindi ito mapipilit kahit ipitin mo pa ang ugat sa leeg niya. Tinulungan ko na lamang siya na magsimula ng mag-isa. Habang buntis ito ay nakatira siya sa akin para matulungan at maalalayan ko. Nang nakapanganak na siya matapos makahanap ng trabaho at matitirhan ay umalis na nito sa poder ko at kinayang mag-isa na buhayin si Krisha. Hindi na rin ito nagkaroon pa ng bagong karelasyon. Buong buhay niya ay inalay niya sa pagpapalaki sa anak niyang si Krisha. Hanggang isang araw ay nalaman nitong may cancer siya at nasa stage 4 na. Nang malala na ang sitwasyon niya,
ay sa akin siya nakiusa para sa pag-ampon sa anak niya. Tinanong ko siyang muli tungkol sa ama ni Krisha. Pero hanggang sa huli ay tikom ang bibig niya. Wala akong alam, walang-wala. Ano ang sasabihin ko kay Krisha? Papa Dudut, kailangan kong magsinungaling kay Krisha para may maipasa lamang ito sa eskwela. Wala akong ibang alam na love story kundi ang meron ako. Ang naging love story ko ay kinuwento ko kay Krisha. Ang una at huling GF ko na si Mandy. Ang una at huling heartbreak ko at naging dahilan kung bakit tinalikuran ko na ang pag-ibig. 21 years old ako noong makilala ko si Mandy. Bagong kaopisina ko siya noon. Di ako mahilig sa babae. Alam ng lahat yan, pero si Mandy ang unang babae na nakakuha ng atensyon ko. Hindi siya kagandahan, simple lang siya at hindi nag-aayos. Ni minsan ay hindi ko siya nakita na naglagay ng kolorete sa mukha niya. Ilag akong lapitan siya noon dahil may aura itong suplada. Pero noong pagkakataon na napilitan ako dahil nagpatulong ako sa isang paperwork noon ay nalaman kong mabait naman pala ito at magaan kausap. Sa unang beses ay nagkaroon ako ng interes sa babae. At sa unang beses ay na-inlove ako. Niligawan ko siya at swerteng sinagot niya ako. Pakiramdam ko ako ang pinakagwapo at pinakaswerteng lalaki sa mundo nang makuha ko ang matamis niyang oo. Naging masaya ako sa piling ni Mandy. Alam ko sa sarili ko na siya yung gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Ang dami-dami na ring naging plano para sa isa't isa. Sabi namin 2 magiging anak namin. Mag-iipon kami para sa educational plan nila. Bibili kami ng maliit na bahay. Ayaw naming pareho ng masyado malaking bahay dahil mas gusto namin na maging malapit kami sa isa't isa na pamilya. Pagagandahin namin ang sala dahil dito kami magbabanding na pamilya. Ang dami naming plano, Papa Dudut, dahil ganon kami kasigurado sa isa't isa. Pero hanggang plano lang pala ang lahat dahil isang araw, yung pag-ibig na natagpuan ko, kukunin din pala sa akin. Kukunin din pala sa akin ng iba. Isang araw, nag-file ng indefinite leave si Mandy sa opisina. Ang sabi niya ay kailangan daw niyang umuwi sa kanilang probinsya dahil malapit na raw mamatay ang kanyang lolo at hinahanap siya dahil siya ang paboritong apo. Pinilit kong sumama sa kanya para masuportahan siya sa panahon ng kanyang pagdadalamhati. Pero tumanggi siya. Iniintindi ko na lamang kahit na hindi niya ako binigyan ng sapat na rason kung bakit ayaw niyang samahan ko siya. Noong una, panay pa ang update niya sa akin kung ano ang nangyayari. Sabi niya lumalakas na raw ang lolo niya at masyado lang nagpanik ang mga kabahay nito. Mahaba pa raw ang buhay ng lolo niya. Tinatanong ko siya kung mapapaaga ba ang uwi nito pero hindi ang sinagot niya. Tinatanong ko rin siya kung kailan siya uuwi kung sakali pero hindi rin siya makasagot. Hinayaan ko na lamang muna siya dahil gusto ko rin naman na makapiling pa niya ang pamilya niya. Alam ko, Papa Dudut, na madalas ay malungkot ito sa trabaho dahil hindi niya kasama ang pamilya niya. Kaya kung sakaling piliin niyang manatili muna roon ay naiintindihan ko. Isang bagay na pinagsisihan ko. Isang araw ay hindi na lamang nagparamdam si Mandy. Hindi ko na siya makontak. Nagtanong-tanong ako sa mga kakilala niya kung sakaling alam nila ang probinsya ni Mandy para mapuntahan ko dahil nag-aalala na ako. Ang best friend niya ang nilapitan ko at mabuti na lamang ay alam nito. Nagpatulong ako sa direksyon at nakapunta nga ako. Noong nandun ako ay nagtanong-tanong ako kung saan ang bahay nila. Madali ko naman yung natunton at nang makarating na ako doon ay nakita ko siya. Tuwang-tuwa ako pero hindi kami magkaparehas ng emosyon. Blanko ang mga mata nitong tumitingin sa akin. At lumapit na parang hindi niya ako kilala. Na parang hindi niya ako karelasyon.
ginagawa mo rito? Ikaw, ano pang ginagawa mo rito? Hindi ka pa ba uuwi? May trabaho ka pa at kailangan ka sa opisina. Nag-resign na ako. Nag-resign? Bakit di ko to alam? At bakit? At bakit walang nagsabi sa'yo? Dahil sinabi kong wag ipaalam sa'yo. Ganon ka ba kalakas sa opisina para itago sa akin to? Ganon ko gustong itago sa'yo. Ha? Bakit naman? Ay, umalis ka na, Daniel. Hindi ako aalis dito hanggat di mo sinasabi sa akin kung bakit isang araw di ka na lang nagparamdam at isang araw na wala ka na lang. Daniel, please. No, Mandy, ako dapat na magsabi niyan sa'yo. Please, sabihin mo kung anong nangyari. Bakit tayo nagkaganito? Anong ginawa ko? Daniel. Mandy, inaanap ka na ng anak mo. Ikaw lang ang makakapagpatahan sa kanya. Sige ma, papasok na po ako. Nga pala ma, si Daniel dati kong katrabaho. Magandang araw po. Magandang araw naman. Mandy, dalian mo dyan. Asikasuin mo ng anak mo. Opo ma, paalis na rin naman po si Daniel. Anak? Siya ang dahilan. Dahil may anak ka na? At asawa. Kailan pa? Bago ka pa dumating sa buhay ko. Ginawa mo akong kabit nang di ko alam! Daniel, huwag kang mag-iskandalo rito, please. Halika, dito tayo. Dito tayo banda mag-usap. Baka marinig nila tayo sa loob. Di ako mag-iskandalo. Huwag kang mag-alala. Salamat naman kung ganon. Please, umalis ka na. Mandy, bakit? Daniel, natukso ako sa'yo. Malayo ang asawa ko. Nalungkot ako kaya pumatol ako sa'yo. Ano yung mga plano natin? Plano mo. Sinabayan lang kita dahil masaya ka. Tuwang-tuwa ka. Hindi mo yun gusto? May pamilya na ako, Daniel. Hindi ko napapangarapin pa at paplanuhin bumuo ng ibang pamilya. Paano ako? Minahal mo ba ako? Sigurado ka bang gusto mong malaman ang sagot dyan? Hindi ko na inalamang sagot. Umalis na lamang ako at bumalik ng Maynila. Ayaw kong malaman na hindi niya ako minahal. Mas magandang gano'n na lang. Sobrang sakit ng ginawa niya na pati trabaho ko ay naapektuhan hanggang isang araw ay tinanggal nila ako dahil sa mga paulit-ulit kong pagkakamali sa trabaho. Sinira ko ang buhay ko. Sinumpa ko ang mga babae at sinumpa ko ang pag-ibig. Hinding-hindi na ako iibig pang muli. Yon ang sabi ko at hanggang ngayon yon ang pinapanindigan ko. Sinira ni Mandy ang paniniwala ko sa forever. Sinira niya ang paniniwala ko na balang araw ay magiging masaya ako sa piling ng isang babae na makakasama kong bumuo ng pamilya. Pamilya, isang konsepto na malabo kong maranasan at ayaw kong maranasan. Ito ang ginawa kong kwento para kay Krisha. Binaligtad ko na lang. Ako kunwari si Carmela at si Mandy ang kanyang ama. Dinagdagan ko na lang ng ilang detalye para pasok sa love story ng mga magulang niya. Naniwala naman ito at tinanggap yon pero alam kong nasaktan siya sa mga narinig niyang kwento. Pero pilit niyang hindi pinapahalata sa akin. Nang matapos akong magkwento ay pumasok na ako sa kwarto. Bigla akong nanghina nang binalikan ko ang aking nakaraan at dahil sa pagbabalik tanaw ko sa sugat na yon ay muli akong napaatras sa aking kasalukuyan. Bigla akong tumiklop at natakot na maging ama para kay Krisha. Tito Daniel, paano po kaya kung sa linggo mag-grocery po tayo? Para saan? Para po may stock tayo rito. Tsaka mas makakatipid po tayo kaysa kung palagi tayong bumibili sa mga tindahan ng mga kailangan natin. Wala akong oras. Pwede naman po ako na lang. Magpapaturo na lang din po ako ng direksyon sa kapitbahay. Manghiistorbo ka pa talaga ng kapitbahay natin para dyan sa pag-grocery na yan? Ano na lang gusto mong isipin nila? Na pabaya ako? Hindi naman po sa… Alam mo, mula na dumating ka rito, ang dami-dami na nagbago. Akala mo ba natutuwa ako? Huwag mo akong masimulan dyan sa iyak mo ha. Di epekto sa akin yan. Hindi naman po ako umiiyak. Ako
Ako panlokohin mo. Namumula na yung mata mo. Nagtutubig na. Ano sa tingin mo nangyayari dyan? Ano yan? Gusto mong bumahing ganon? Kung bakit kasi pinalaki kang mahina at balat sibuyas ni Carmela eh. Ako patuloy ang namumroblema sa'yo ngayon. Sorry po. Sorry po, Tito. At ngayon kukonsensyahin mo ako dyan sa pagsasorry mo? Di epekto sa akin yan. Dahil wala akong emosyon para tapatan yung nararamdaman mo. Di ako katulad ng nanay mo. Kaya wag mo akong astahan tulad ng ginagawa mo sa kanya, ha? Hindi ko po alam kung bakit bigla na lang kayong ganyan sa akin. Wala naman po akong... Tanggapin mo na lang na ganito ako. Na ganito ang buhay mo habang nandito ka sa poder ko. Kaya bilisan mo lumaki para makaalis ka na rito. Dahil pampasikip ka lang sa bahay na to. Yang sofa, di ko na nauupuan dahil madalas andyan ka. Yang ref, wala na ako mapwesto ng alak ko. Dahil puro juice mo na lang at yung mga merienda mo. Sige po, hindi na po ako maglalagay ng mga pagkain ko doon. Ilalagay ko na lang po sa bag ko. At para lang alam mo meron pang ibang putahe sa karinderya bukod sa gulay. May karne rin, Krisha. Karne! Sabi po kasi ni Mama bago siya mamatay, tulungan ko raw po kayo, alagaan para humaba pa ang buhay niyo kasi gusto niya maging maayos kayo kasi mahal na mahal niya kayo. Sorry po, Tito Daniel. Sinusunod ko lang yung huling bilin ni Mama sa akin. Sorry po. Para akong sinipa sa baga ng bitawan ni Krisha ang mga salitang yon. Sa aming dalawa ako ang inaalagaan niya. Mula sa paglilinis ng bahay at pagbili ng mga pagkain ay siya ang gumagawa. Mga bagay na dati ay ginagawa rin ni Carmela noong magkasama kami, lalo na noong mga panahong parehong namatay ang mga magulang namin. Wala kaming ibang maaasahan kundi ang isa't isa. Mas matanda ako kay Carmela pero mas inalagaan ako nito higit pa sa pag-aalaga ko sa kanya. At ngayong wala na siya, ay parang mas naiintindihan ko na, Papa Dudut, kung bakit sa akin niya iniwan si Krisha. Bakit parang iniwan niya sa akin ang anak niya hindi para alagaan ko ang bata, kundi para ako ang alagaan niya. Carmela, ano ba talaga ang plano mo sa aming dalawa? At dahil sa eksenang yon sa amin ni Krisha ay ginising ko na ang sarili ko. Oras na para may alalahanin akong iba bukod sa akin. At yon ay si Krisha. Oo, Papa Dudut, hindi ako handa sa biglaang responsibilidad na meron ako kay Krisha. Pero ginawa ko hindi dahil napilitan ako, kundi dahil gusto ko. Oo, gusto ko. Namulat ang mga mata ko sa katotohanan na hindi ko pwedeng ilagay ang sarili ko sa sobrang galit dahil sa nagawa sa akin ni Mandy sa nakaraan. Oras na para talikuran yon at maranasang buksan ang isipan ko sa konsepto ng pamilya. Pamilya na alam kong makukuha ko sa pagkupkup ko kay Krisha. Siya na lang ang pamilyang meron ako sa mundong ito at hindi ko hahayaang mawala ito. Unti-unti ay sinubukan kong maging ama kay Krisha at masaya akong tinutulungan niya. Naghanap kami ng laundry shop para sa mga damit namin. Nahihiya na rin ako sa kanya na siya ang madalas naglalaban ng mga damit namin, imbis na nilalaan niya lamang ang oras niya sa pag-aaral. Pero tungkol naman sa pag-aaral niya ay sinikap kong tulungan siya tuwing gabi bago ako magsimulang magtrabaho. Yon ang nagiging bonding naming madalas na nauuwi rin sa tawanan dahil halatang nangangalawang na ako pagdating sa mga gawaing pangskwela. Nag-aral na rin ako magluto gamit ang internet para hindi mababad sa pagkaing karinderya si Krisha. Alam kong namimiss na niya ang mga luto ni Carmela at kahit na hindi naman ako ganong kagaling tulad ng kanyang ina, ay at least ay nasusubukan ko pa rin siyang ipaghanda. Alam kong palpak madalas ang luto ko pero
nakakagaan ng loob kapag nagsisinungaling si Krisha at sinasabing masarap ang luto ko. Inaral ko ng husto ang pagluluto hanggang sa makuha ko ang tamang timpla sa mga putahing gulay na gusto niya. Oo, mas madalas na gulay sa bahay at aaminin kong masaya naman akong umiwas na sa sobrang karne. Sa simula ay naging mahirap yon talaga sa akin dahil iba pa rin ang karne. Pero totoo nga ang sinasabi ng karamihan na kapag masaya kang may kasamang kumakain ay napapasarap nito ang lahat. Naniniwala na ako roon, iba pa rin talaga kapag may kasabay ka sa hapagkainan. Kung dati nilalaan ko ang linggo para sa pagwawalwal, pero binago ko na yon. Nilaan ko na ang araw na yon para magsimba kasama si Krisha at mag-mall. Kung dati ay napupunta sa alak ang pera ko, ngayon ay napupunta sa mga bagay na alam kong kailangan at mas magpapasaya kay Krisha. Isang araw ay naramdaman ko na lamang sa sarili ko na masaya ako tuwing nabibilhan ko si Krisha ng mga gusto niya. Mas inuuna ko na siya kaysa sa pansarili kong pangangailangan. Ganito ba ang pakiramdam ng isang magulang? Kung oo, gusto ko ito. Hindi ko inaakala o naisip na sa buhay kong ito ay meron akong pahahalagahan ng higit pa sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na pagdating ni Krisha ay mababago ako. Hindi ko inakala na matatanggal ni Krisha yung takot ko na buksang muli ang puso ko na matagal ko nang sinara dahil sa galit at puot. Ngayon, naiintindihan ko na si Carmela kung bakit hindi na ito naghanap ng asawa at hinanap man lang ang ama ng anak niya. Naiintindihan ko na siya ngayon dahil si Krisha pa lamang ay sapat na. Hindi mo na kakailanganin pang humanap ng pagmamahal sa iba. Dahil yung ibinibigay pa lang ng bata ay kontento ka na. Tito Tatay? Oh, ano yun? Bakit hindi na po kayo nagkaroon ng girlfriend? Walang time eh. Yun po ba ang dahilan? Ikaw, ang dahil mong tanong. Matulog ka na nga dyan at maaga pa tayong maghahanap ng bagong titirhan natin. Di ka na kasya sa sofa oh. Masyado ka nang humahaba. Isagutin niyo na po. Mukhang di mo ako titigilan sa forever mong tanong na yan ah. Hindi po talaga. Kailan po ba kayo last na in love? Tigilan mo ako dyan. Matulog ka na. Sige na po please, Tito Tatay. Please. Ay, kapag sinagot ko ba yan, titigil ka na. Opo. At ikaw ang magtatapon ng basura bukas? Gusto niyo buong buwan pa eh. Mandy. Mandy? Mandy ang pangalan ng una at huli kong nakarelasyon. Ano po nangyari sa kanya? May pamilya na siya. Bago pa maging kami, meron na pala siyang sariling pamilya. Naging kabit ako. Kaya yun. Siyempre, kailangan tapusin ko na. Kaya po ba natakot na kayong magmahal ulit? Oo, natakot ako. At siyempre, napuno ng galit. Na-trauma eh. Sabi na eh. Anong sabi na? Hindi naman talaga kwento ni na mama at tatay ko yung sinabi mo sa akin dati eh. Kwento mo yun eh. Hoy, anong… Hindi ah. Kwento nila yun. Tingnan niyo po't namumula na naman ang noo niyo. Kilala ko na po kayo. Kapag guilty kayo o nagsisinungaling, mas mapula pa sa dugo yung noo niyo. Ay, ikaw talaga? Matulog ka na nga. Ikaw ang magtatapon ng basura hanggang sa susunod na buwan ha? Tito Tatay? Oh, ano na naman? Sana po, hindi na kayo nagsinungaling tungkol sa love story ni na mama at ng tatay ko. Di ko naman talaga alam kung ano yung nangyari sa kanila eh. Basta isang araw si Carmela, yung mama mo lumapit sa akin at sinabing buntis siya. At ni minsan hindi siya nagkwento tungkol sa tatay mo. May respeto ko yun. At ayos lang din naman po sa akin kung sakaling hindi ko na malaman kung sino yung tatay ko. Hindi naman po ako naghahanap eh. Sigurado ka ba? Kasi iba pa rin kung alam mo. Kung gusto mo, pwede natin siyang hanapin. Hindi ko alam kung paano pero… Hindi na po kailangan. Okay na po ako. Hindi ko na kailangan makilala siya kasi… Kasi ano? Kasi may Tito Tatay na po ako.
Kayo! Matulog ka na nga. Nanguuto ka pa dyan eh. Gumising ng maaga ha. Hindi niyo alam kung gaano kasarap pakinggan yung mga salitang binitawan ni Krisha na yon. Ang sarap pala sa pakiramdam, Papa Dudut, na may tatawag sa iyong tatay kahit kasunod noon ay tito. Alam kong hindi ako ang totoong ama ni Krisha pero ipaparanas ko sa kanya ang pakiramdam na merong ama. Matagal siyang walang naging ama at hindi ko hahayaang hindi niya yon maranasan. Hanggat kaya ko ay gagawin ko. Hanggat kaya ko ay magiging ama ako sa pamangking ko. Mabilis na lumipas ang mga araw, buwan at mga taon. Nag-focus ako sa pag-aalaga kay Krisha at wala pa rin akong karelasyon. Hindi dahil andun pa rin yung trauma ha, pero dahil masyado akong nag-i-enjoy na ibuhos ang atensyon at pagmamahal ko para kay Krisha. Kahit nga nagiging mapilit siya sa akin na maghanap na ako ng GF dahil sobrang lagpas ko na raw sa kalendaryo. Lagi ako nitong tinutokso pero hindi yon umeepekto sa akin. Happy birthday, Krisha! Sana nagustuhan mo ang libro na yan. Opo naman! Kasama to sa listahan ng mga librong gusto kong mabasa eh. Teka, paano niyo pong… Oo, sige na, aamin na ako. Tinignan ko yung listahan mo nung tulog ka. Sabi na eh. Alam ko po kasing wala kayong alam sa libro eh. Thank you po, Tito Tatay ha. Pero sana hindi na po kayo nag-abala. Sabi ko naman sa inyo, magtipid na kayo para naman ano. Ay nako, alam ko na naman yung sasabihin mo. Para kapag… Nagka-GF ako, may pang-re-regalo at pang-date ako. Ang galing! Kabisado niyo na po ha. Araw-araw mo ba namang sinasabi eh? Sa tingin mo ba, hindi ko pa makakabisa? Bakit po kasi hindi pa kayo manligaw? Ang dami ko namang sinend na magagandang babae sa FB na nakikita ko ah. Ayoko sa kanila. Ayaw niyo sa kanila o talagang ayaw niyo magkaroon ng girlfriend? Ay, sige ka. Kapag nagkaroon ako ng GF, mawawala na ako ng time sa'yo at di ka na makakatanggap ng regalo sa akin. Mamili ka. Ang dami niyo na pong naibigay sa akin. Okay na rin na magbigay na kayo sa iba ng pagmamahal. Tigilan mo nga ako, Krisha. Mag-ayos ka na. At pupunta pa tayo sa mall. Doon na lang tayo kumain. Tito Tatay, wag na po kayo mag-change topic, please. Di naman sa nag-change topic ako. Talagang wala lang ako maisagot dyan sa sinasabi mo eh. Tito Tatay, hindi habang buhay andito ako sa buhay mo. O anong ibig mong sabihin dyan? Lalayasan mo na ako? Tigilan mo ako ah. Wala ka pang 18. Si Tito Tatay naman eh. Siyempre, balang araw kapag nagdalaga na ako, tapos magka-BF na ako, tapos mag-aasawa, tapos magkakaroon ng pamilya. Hindi niyo po ba naisip na magiging mag-isa na lang ulit kayo? Naisip ko na yan at ayos lang ako. Bago ka pa dumating sa buhay ko sanay na ako mag-isa. Teka nga, tinan ko muna yung stock natin para habang nasa mall tayo pwede tayo mag-grocery. Pero iba pa rin po yung may kasama. Ay nako, oo na. Huwag ka namang ulit dyan. Bukas sa bukas rin. Krisha! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Krisha! Stage 3, endometrial cancer. Yon ang findings ng doktor sa naging kalagayan ni Krisha. Matagal na pala nitong iniinda ang sakit sa kanyang tiyan pero hindi nito sinasabi sa akin dahil ayaw nitong mag-alala ako. At ngayong malala na, paano pa niya masasabing hindi ako mag-aalala? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng ganitong takot. Marahil ay doble pa sa takot ko noong nalaman kong may cancer din ang kanyang inang si Carmela. Nang malaman ko yon ay gusto kong magwala. Gusto kong magalit. Bakit kailangang danasin ito ni Krisha? Hindi pa ba sapat na naranasan yon ng kanyang ina at pati siya ay nagdurusa rin?
Bakit kailangang mapamahal sa akin ang bata tapos ay babawiin din? Ayaw ba akong maging masaya ng Diyos? Kung kailan pinakawalan ko na ang galit na nararamdaman ko noon ay parang sa sitwasyon ngayon ay gusto kong ibalik sa akin ang puot. Araw-araw ay gumigising ako at paulit-ulit na nagtatanong kung bakit ganito ang nangyayari sa buhay namin ni Krisha. Bakit hindi na lang kami hinayaan ng Diyos na maging masaya? Bakit hindi niya ako hayaang ibigay ang magandang buhay kay Krisha sa loob ng marami pang taon? Bakit niya pinipigilan ang pagiging ama ko kay Krisha? Ano bang nagawa kong pagkakamali? Kung meron man akong pagkakamali, handa ko yung itama, huwag niya lamang kunin sa akin si Krisha. Sa aming dalawa, ako ang totoong mahina. Si Krisha, sa gitna ng kanyang kalagayan ay nagagawa pa rin itong maging positibo at patuloy na ngumiti kahit siya ang nakakaramdam ng sakit. Hindi ko alam kung paano niya ito nadadala. Dahil kung sa akin yon ibinigay, baka hindi ko makayanan. Pero sana nga sa akin nilang binigay yon dahil ayokong makita siyang nahihirapan sa bawat karayom na tinutusok sa kanya. Sa bawat gamot na pilit na pinapainom sa kanya. Handa kong akuin ang lahat ng yon. Handa kong tanggapin ang sakit niya, maisalba lang ang buhay niya. Dahil papadudot, mula nang dumating si Krisha, siya na ang naging buhay ko at kapag nawala siya ay paano na ako? Tinaningan na ng mga doktor ang buhay ni Krisha. Mapait kong tinanggap yon, hindi dahil gusto ko, kundi dahil yon ang sinasabi sa akin ni Krisha. Handa na siyang makapiling ang kanyang ina pero ako ay hindi pa. Hindi ko kaya, Papa Dudut. Nasanay akong kasama siya at hindi ko alam kung kakayanin ko ang laban at buhay na ito ng mag-isa. Mula nang dumating siya ay naramdaman kong hindi naman pala kailangang laging mag-isa. Mula nang dumating siya, Papa Dudut, ay naranasan kong maging masaya sa piling ng iba. Binago ni Krisha ang buhay ko noong dumating siya at ayaw kong mabagong muli ang buhay ko kapag nawala na siya. Dasal. Tanging dasal ang hiling ko sa inyo mga kabarangay. Baka sakaling makinig ang Diyos at hayaang makapiling ko ang pamangking ko, ang anak kong si Krisha. Lubos na nagpapasalamat, Daniel. Hindi matatawaran ang sakit na nararamdaman mo ngayon, Daniel. Alam ko yan. Alam ng lahat ng mga nakikinig sa iyo ngayon. Hindi namin alam kung paano mo nakakayanan yan araw-araw at hindi namin alam kung paano mo napapasa ng mabigat na pagsubok na yan at nagpapasalamat kami dahil hindi mo binitawan ang laban na yan para kay Krisha na tinuring mo ng sarili mong anak. Daniel, hiling at dasal namin na sana ay malampasan ninyong pareho ni Krisha ang pagsubok na ito. Ipinagdarasal namin na sana ay muli kayong magkasama ni Krisha hindi sa ospital, kundi sa mga laundry shop na madalas ninyong puntahan tuwing Sabado, sa simbahan at mall tuwing Linggo. Hiling namin na bumalik na sa dati ang buhay ninyo at hiling namin na sana ay makumpleto at mabili mo ang mga hinihiling niyang libro at sana ay andun pa rin siya para ibahagi sa iyo kung gaano kaganda ang mga yon. Hiling namin na humaba pa ang buhay ni Krisha at maging masaya kayo. Masaya kayong pareho. Hanggang sa dumating ang panahon na makahanap na siya ng kanyang magiging asawa na kasama niyang bubuo ng pamilya. Hiling namin yon, Daniel. Isasama namin kayo sa aming mga dasal mula ngayon hanggang sa muling paggaling ni Krisha. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love